Magandang araw po sa lahat. Sandiro po ulit. Matagal-tagal na tayong hindi gumagawa ng video on demand na nai-upload natin sa YouTube. So, siguro kung hindi buwan, taon na siguro. Kaya medyo rough around the edges tayo. Kasi nga hindi na tayo sanay nung ganito na parang tanga lang makikipag-usap sa camera. Pero anyways, kaya tayo narito ngayon o kaya ako gumagawa ng video ngayon is para mag-share muli sa inyo ng konting kaalaman. Kumbaga, para namang may alam no? Hindi, wala. Ang ibig sabihin commonly, ang problema ng mga digital creators na kagaya ko at kagaya ninyo o ng ilan sa inyo is yung connectivity natin, lalo na kung on the road tayo. Okay, that being said, ngayon po, napagdesisyon na naming mag-asawa ni Budjo Yukon na why not mag-Starlink tayo. So, ang ginawa namin, nag-purchase kami ng dalawa. Yung isa is yung standard na Starlink, yun yung residential na kinakabit sa bubong. So, fixed siya. Yung location niya fixed. Pero sabi ko nga, minsan nagbibiyahe kami at mahilig kaming magagawa ng video. And dito po kasi sa kinalalagyan namin sa Watson Lake, maraming spot na walang connectivity yung aming mga cellphone. Pagamat mayroong data na malalaki, kaso kung wala ka namang signal, wala din. Especially pag bumabiyahe kami papuntang Whitehorse, which is about 5 hours from here, at bulubundukin yung mga dinadaanan. So, wala rin. Isa pa, siguro yung safety and security na yun nga, dahil walang signal, kung merong kaganapan o may emergency along the road, mahirap kumonekta. So, ang nakita naming solusyon ay Starlink Mini. So, eto na nga siya guys. Dumating na yung in-order namin. Yung standard is nakuha na rin namin. Pero mas malaki yon at gaya ng sabi ko, iyon ay fixed location. So, may hawak ako ditong typewriting just to show you guys kung gaano siya talaga kalaki. And tapos yung ano-ano yung mga kasama niya sa box. So, this one is a standard A4 typewriting o short typewriting. So, pag binuksan natin yung kahon, ayan na po ang Starlink Mini. So, this is the Mini. Ito yung power supply niya. Okay. Tapos, dito kinakabit yung kable. Tapos, meron siyang kasamang adapter na mamaya papakita ko sa inyo kung paano to ginagamit. Pero buksan mo muna natin. Ayan po yung typewriting. So, malaki lang siya ng konti sa typewriting. Kung hindi ako nagkakamali, ang estimated size niya is probably 10 by 12 inches. So, yun po. Ganun lang siya kalaki. Tapos, mag-aan po siya. Mag-aan po talaga siya. Ayan po. Tapos, meron din po siya ditong stand sa likod na i-flip up para kung i-set up nyo sa labas, ganyan lang siya. Medyo naka-incline siya. Kasi yun din ang kailangan daw, di umano, ayon sa Starlink, para mayroon siyang clear perspective nung himpapawid o kalangitan o nung satellite na kanyang kinokonektahan. Tapos po, ito pong likod, gaya ng sabi ko, ito po yung natatanggal. Okay? Tatanggal po ito. Tapos, dito po, yung kable sa power supply, ito po yon, may kasamang manual. So, yung supply, ito pong kable na to. Okay, I think this is about 5 meters. Iko-connecta nyo dito sa plug, and then iko-connecta nyo po dyan sa butas na yan. Ito naman po is, para sa ano po to yung sa Ethernet cable. Kung gugustuhin nyo maglagay ng additional na router. Ngayon ito, tinanggal ko po yung stand niya. Ito naman po, pwedeng ipalit sa kanya na ganyan. Pagka po ito yung nakapalit na ganyan, kung may tubo kayo o tripod na pwedeng gamitin, the measurement on this is about 2 inches ang diameter. So, tapos may screw po dito sa ilalim para mahigpitan ninyo. Pwedeng bola type or tubo. Okay? So, ganun lang po siya. Ganun siya kadaling i-assemble. So, sa probably tomorrow, sapagkat gabi na po rito,
kakabit po natin to, activate natin para matesting natin. And then, siguro, magla-live tayo, papatayin ko yung data ng cellphone para makita nyo na dito lang talaga nakakonect. Ayan siya, oh. Ganyan lang siya. O, yan lang po yung kasama sa box. Kung naghahanap po kayo ng router, wala po kayong makikitang router dito kasi ang kaibahan ng Mini sa standard, may built-in router na po siya sa loob. Okay? So, once powered on, kukonect nyo na lang yung device. Malalaman din natin kung ilang device ang pwedeng i-connecta rito once we have activated this. Okay po? So, yun yung box na dumating para sa Starlink Mini. Like I said, probably tomorrow ngayon po is around 9:30 PM na. Patatapos lang natin ng trabaho at siningit lang natin makapag-video. So, probably bukas ma-activate natin. Lalagyan natin sa sasakyan. Tapos, ikot tayo, tingnan natin kung gaano siya katibay. Di umano maganda yung mga reviews. Susubukan po natin. And bukod po doon kasi this coming Sunday, which is Father's Day, Happy Father's Day po doon sa mga tatay dyan, luluwas kami, papuntang Whitehorse, which is, gaya ng sabi guys, about 5 hours from here. So, susubukan natin along the road kung hindi siya mawawala ng connection. Okay, difference between the standard and the Mini. Ang bukod dun sa yung standard is fixed location at ang Mini is more mobile. Ang isa pang kaibahan niya ay dun sa mga subscriptions or plans. Ang plan po ng Mini is, ang pagkaalam ko is automatically roaming siya. Dahil nga, ang purpose niya is for travel magamit. Okay, pwede sa sasakyan, pwede sa backpack, pwede sa kung meron kayong bangka or whatnot. Kumbaga, mobile siya talaga. Ngayon, yun namang, excuse me po, yung standard ay yun nga, fixed location. So, kung saan mo siya in-install, dun lang siya. Okay? Pero pwede mo rin namang ilipat. Kaya lang, not necessarily gagana ng tama kung bumabiyahe ka. Okay? So, siguro, from point A to point B, pag nilipat mo from point A to point B, kagana uli siya sa point B, basta maganda yung location. So, yun lang po. Ang karaniwang obstructions na iniiwasan ay yung mapuno, may mga matataas na building. Kailangan po kasi may clear line of sight siya sa kalawakan. Parang gano'n. Okay. So, tapos, isa pa, kung sa plans naman po, dito sa Canada, it starts off the basic at around $70-$75. Which is okay naman daw. Okay. So, yun din ang susubukan natin. The lowest plan para makatipid. Tapos, yung second is intermediary o better. Tapos, siguro baka mga nasa $120. Tapos, yung Canadian po. Tapos, yung the best niya is around 140 or 150. Ganun po. Ganun din naman yung sa Mini. At ang kagandahan sa kanya, pwede mong i-pause anytime. Okay, hindi mo kailangan, ba, kung aalis ka at naka-standard ka, pause mo yung subscription mo, hindi ka magbabayad. Pagbalik mo, reactivate mo. Ganun din sa Mini. Kung hindi ka biyabiyahe, pause mo. Pag biyabiyahe ka na, i-on mo. So, yung pagbabayad mo, ang control, lahat nasa sa iyo. So, disclaimer po, hindi po ito sponsored. Starlink, baka naman. Hindi. Kasi marami ko nakikitang review sa YouTube, mostly in English. Okay, foreigner na sa atin sa Pilipinas, walang masyado akong nakikita. Pero, I don't know kung kukunti lang talaga or hindi lang nag-show up dahil nga narito ako sa Canada. Okay. For the equipment, we paid around $114 kada isa. So, $228 para sa dalawa. Parang gano'n. Tapos, walang rental, etc. Okay. Kung hindi, once activated, magsusubscribe ka na sa plan. Kung tatanong nyo magkano yung $114 na Canadian sa pesos, roughly around kulang-kulang 5K.
Okay, nung nasa Pilipinas, yun nga, nagtingin din kami, kaya lang parang ang mahal. So, I don't know why. Siguro, yung shipment or whatever, di natin alam. Okay, o hindi ko alam. Okay. Tapos, yun pa nga, this coming October, maggagala kami dyan sa Pinas. So, in short, itong si Mini ay dadalhin namin para matesting yung international roaming niya. Okay, dahil si Mrs., lalo niyo naman si Budjo Yukon, mahilig magbibiyahe. Okay, so hanggang dito na lang muna. Pagka na-activate natin, kukunan ko rin ng video yung pag-activate at pag-testing para maibahagi ko sa inyo. Salamat! Peace out!